Sa silangang bahagi ng Luzon, matatagpuan ang isa sa mga lalawigang nananatiling ligaw at misteryoso. Ang Aurora, isang lugar kung saan ang kalikasan ay tila hindi pa lubusang nagagalaw ng modernong mundo. Sobrang yaman talaga ng kagubatan nila dito. Maririnig mo yung mga huni ng mga ibon at mga insekto na nakatira dito sa kagubatan nila. Sa paglalakbay na ito, tutuklasin natin ang ilan sa mga hindi pa gaanong kilalang lugar sa Aurora. Nandito tayo sa loob ng mall! At ang mga komunidad na matagal nang nakatira dito. Dahil talon-talon na po yan ay. Doon po sa taas maraming talon Marami po. na pong talon-talon yan. Nagsanga-sanga na rin po siya. Ba't itong pinanggagalingan? Ano pong bundok to? Hindi po ba Sierra Madre? Sierra Madre. Sierra Madre na po. Ito na po siya. Good morning mga behero mula dito sa San Luis, Aurora. So nandito tayo ngayon mismo sa may Detek River. Balak sana naming tawirin yung ilog dito kagabi para mag-overnight sa isa naming spot dito sa may Detek River, pero medyo mataas yung tubig. So dito na lang kami nagpalipas ng gabi. At makikita nyo dito sa ating likuran, napakaganda ng ating view. Mga bukuhan at syempre nagtatayugang mga bundok. At balak natin ngayon maglibot dito sa lalawigan ng Aurora. So samahan nyo kami sa isa na ng panibagong paglalakbay at marami tayong mga pupuntahang spots. Isa sa mga lugar na hindi masyadong kilala ng maraming turista, ang Detek River. Sinasabing isa ito sa pinakamalinaw na ilog sa Aurora. Syempre makakasama natin ngayon from Team Stokwa, Russell. Hindi niya talaga ito tutok. MJS Adventures. At pinaka-pogi nating mentor, Direct Gino. So nandito tayo ngayon sa may Detek River, sa tabi lang ng punestuhan natin. Doon ba sa may kung saan tayo nanggaling kanina. At meron pala ditong isang resort kung saan pwede kayong maligo dito mismo sa may Detek River. Tapos 10 pesos lang ang entrance fee. Pag gusto niyo magkubo, iba rin yung bayad. Pwede rin kayong mag-overnight. Tayo, magkano po yung overnight dito? Ay, 10 pesos po. 10 pesos lang. Tapos 500 po yung cottage. Oo. Okay. Ayun, mag-overnight kayo, magdodoble. Magdodoble po. Kung halimbawa, 10 kayo, Opo. 100, magiging 200. Gano'n. Ano lang. Wala na, sip lang dito. Walang kwan dito. Makakapagluko. Kasi niroronda nito ng 1 Tanong po. Opo. So, kontakin nyo lang si Tatay Rudy kapag gusto nyo ng overnight para makapag-book kayo. Pero dito, sa may Detek River, pwede kayong mag-river tubing. So, napakaganda kasi ang lakas ng agos and medyo malalim siya, kaya hindi kayo basta-basta tatama sa mga batuhan na nandito sa may Detek River. So, tara, enjoy natin tong ilog bago tayo magpatuloy sa ating paglalakbay. Let's go! This is what Aurora offers. Sa unang tingin pa lang, kapansin-pansin agad ang linaw ng tubig ng Detek River. Ayon sa mga lokal, nagmumula ang tubig nito sa kabundukan ng Aurora, kaya nananatiling sariwa at malinaw ang agos nito. Ano po yung pinanggagalingan ng tubig nito? Kuwan po ay, malakuan ang pinanggagalingan. Bukal po ba yan o doon na po sa kabundukan? Hindi ko rin po kuwan yan ay. Dahil talon-talon na po yan ay. Doon po sa taas maraming talon Marami po. na pong talon-talon yan. Nagsanga-sanga na rin po siya. Ba't itong pinanggagalingan? Ano pong bundok to? Hindi po ba Sierra Madre? Sierra Madre. Sierra Madre na po. Ito na po siya. Okay. Sa paligid ng ilog ay matatagpuan ang komunidad ng mga Alta, isa sa mga katutubong grupo sa Aurora. Bagamat hindi man sila madalas makita sa harap ng kamera,
bahagi sila ng mahabang kasaysayan ng lupang ito. Wala, alta. Alta po. Opo, alta ang po. Matagal na po kayong nakatira dito? Opo, since birth na po kami dito. Dito na rin po kami matulog. Di yung kinukuha niyo pong mga doon, pang ulam lang po. Pang ulam po, pambenta. Pangbenta. Ay, binibenta rin po. Binibenta rin po namin. Ito pong kwan dito, recently lang po ba siya na-open? Yung resort po ba to? Kwan po siya, talagang piknikan na po. Piknikan po. Matagal na po. Matagal na po. Dito rin po kayo kumukuha ng pinagkakitaan po. Yung ganitong kubo po, magkano yung renta? Pag mahal na araw po yung isang cottage, 1,000. 1,000 Pero po. pag regular day lang po siya, 500. Minsan may tawad po, 300. Depende po sa dating din ng tao. May tumatawad po, may 200 po pag hapon. Paghapon na po. Opo. Malaking kwan po ba? Tulong yung turista na dumarating? Opo, malaking tulong din naman po yun sa akin. Pangangaso at pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga Alta dito sa Aurora. Ngunit sa pagdami ng mga turistang bumibisita sa kanilang lugar, nagiging dagdag na tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tapos itong tubig po dito, hindi naman po siya natutuyo. Hindi po siya natutuyo. Talagang kahit Ito po summer. natutuyo po ito kabila. Opo, kasi nung punta kami dito nung nakaraan. Ito po ang kabila natutuyo, pero yung kabila po di pa natutuyo. Ganyan na po talaga kalakas yan. Opo, ganyan na po talaga. Nahina rin po yan. Pag talagang sobrang tag-init. Direct. Next stop natin ay Baler Lighthouse. Let's go. Alam mo ba kung ano ang ginagawa sa Baler Lighthouse? Ano? Hindi ako nag-ready ang agad. Cut. Sabay. Pero nung ako tinatanong, saan tayo punta direct? Mula sa tahimik na ilog ng Deteki, nagpatuloy ang aming paglalakbay patungo sa kabisera ng Aurora, ang Baler. Baler! Mga mahigit isang oras na biyahe mula doon sa may San Luis, dito ay mararating natin yung Aurora or Baler Aurora. So dito na tayo nakapagtanghalian. Kaya naman balak natin akyatin mismo yung lighthouse. Dahil nung nakaraan na punta natin dito, hindi natin naakyat. Nasa kalahati lang tayo kasi pagod na tayo. So ngayon naman, mission natin is makabot hanggang doon sa pinakataas. So tingnan natin kung ilang minutes natin maakyat mula dito. Hindi naman na kailangan ng tour guide pag-aakyat dito. Kaya pwede kayong umakyat. Basta ingat lang kayo, lalo pong may mga kasama kayong bata kasi yung part na dadaanan nyo ay medyo mabato. So may chance na madulas kapag hindi kayo nag-ingat. Ilang minuto pa lang tayo naglalakad, pero ramdam ko na yung pagod. Medyo tagaktak na rin yung pawis ko. Pero malapit na tayo. Tansya ko na sa 5 minuto. Nandun na tayo sa may lighthouse. Wow. Grabe. Mula dito sa paanan or sa baba nitong lighthouse, matatanaw natin itong dalawang isla na magkatabi lang. Para siyang Baby Island at yung Mother Island. Makalipas ang 15 minutes sa pag-akyat mga behero ay narating natin itong lighthouse. At bagamat hindi siya ganoon kataas sa mga lighthouse na napunta na natin na matatagpuan din dito sa may Luzon, ay napakaganda pa rin niya dahil meron siyang view na kagaya nito. Unique yung view niya dahil dito sa dalawang isla na makikita natin mismo dito sa may lighthouse. Bagamat bawal pumasok dito sa loob, manghang-mangha pa rin tayo sa tanawin na meron ang Baler Lighthouse. Napakaganda. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi itong gabay sa mga mangingisdang naglalayag sa dagat ng Baler. Sa tuwing sumasapit ang gabi, ang liwanag mula sa parolang ito
ang nagsisilbing tanglaw sa kanilang pag-uwi. Magkano po yung entrance? 30 sir. 30 po. May nag-overnight din po ba dito? 10 pitching sir. 10. 10 pitching lang po. Magkano po yung 10 pitching? 30 ang 300 ang pagsadala niyo 300 na 10. 300 Pag sariling 10 po. place tapos 30 each lang. Okay po. 300 plus 30 each. May mga kubo rin po dito. Ay sir, may mga kubo dyan. Kaya lang ko pang kanyan. Pag 10 kayo sa tent lang kayo. Pero yung kumukuha. Pero pwede rin pong magkubo. Magkano po yung kubo? 800. 800 po. Saan po kayo sir? Tricycle driver from Baler. Baler. Ayan. So, shoutout kay na sir. Ano pong pangalan sir? Emil po. Emil. Shoutout kay sir Emil. Si sir po? Ryan. Ayan. So, tanong ko lang sir, magkano po yung pamasahe ng balikan? 400. 400. Manggagaling po sila sa Baler. Mismong bayan ng Baler. bayan ng Baler. Papunta po dito sa may Baler Lighthouse. So, pagkababa nyo dyan, balik agad sir. Ayan. So, ilang tao po yung kasya sa isang tricycle? Dalawa lang sakay namin sa isang tricycle. Dalawa sa isang tricycle. Ayan po. So, thank you po. Si Kuya po, ano pong pangalan? Dante. Sir Dante. Hanapin nyo sila Kuya Dante kapag pupunta kayo ng Baler. And 400 pesos, balikan na. Dalawang tao, kasya dito sa tricycle. Saan kayo kuya kayo Doon sa makikita? Coran, may Doña Aurora. Tapat ng Doña Aurora House. Doña Aurora House po. Doña Aurora House. Dito sa may munisipyo. Sa may munisipyo. Eh, grupo nyo, no? Top Baler. Ito kami. Yan. Sticker nila. Pagkakita nyo doon. Red Drum po. Mas makikita rin natin dito sa ating gilid yung mga bato na hinahampas ng malalakas na alon, kaya nagbibigay ng puting kulay na isa rin sa magandang pagmasdan lalo pag nandito ka sa taas. Dito sa Baler Lighthouse, anong kailangan dalhin, Drek? Tubig, payong, at jowa. Bakit may jowa? Para mas ma-enjoy mo yung ano, Okay. romantic view, lalo pag sunset, napakaganda. So kulang yung pupunta natin dito? Oo, babalik pa tayo. May kulang pa after jowa. Ano? Kondom. Baka kasi maubusan kayo ng tubig, pwede yung gamitin yung survival item para makakuha ng tubig sa mga halaman. Oo. Pwede mong... Ang pangit ng trip. Sa Aurora, hindi mo kailangang maglakbay ng malayo upang makakita ng kagila-gilalas na tanawin. Sa bawat pagliko ng kalsada, tila may nakatagong bahagi ng kalikasan na naghihintay matuklasan. At kapag naghahanap kayo ng presko at mapagbabanlawan, kapag galing kayo ng Digisit Beach or ng Baler Lighthouse, saktong-sakto dahil dito lang sa gilid ng kalsada matatagpuan itong Digisit Falls, kung saan pwede kayong maligo, pwede kayong tumambay at magpahinga. At malinis din yung tubig na dumadaloy mula dito dahil mga residente ginagamit nila yung tubig mula dito sa kanilang mga tahanan. So pinanghuhugas, may mga hose dito na nakakabit mula doon sa mismong falls. Habang papalayo kami sa mga kilalang destinasyon, lalo namang nagiging ligaw ang tanawin. Ang susunod naming pakay, ang Dibot, San Luis, Aurora. Ito na tayo ngayon sa may Dibot. At syempre meron tayong dagdag kasama from Team Stokwa. Ano yung channel bro? Just Adventures. Just Adventures. Just Adventures. Just Adventures. Ayan. Well, Ayun. 5 na tayo ngayon. Siya nakamotor. Ano yung gamit niyang motor? Ang ganda. Yung... ito, Motostar. Motostar 400. Kape 400. Oh, nice ah. Nice setup. Kung balagbag. Akala namin medyo low tide ngayon. Pero sa nakikita natin, medyo malakas yung alon.
Ayan. So, balak sana namin mag-snorkeling pero hindi natin sure kung bababa pa yan. Maghanap tayo ngayon dito ng ating pagstayhan para sa ating overnight. At papunta dito mga behero, medyo banayad yung kalsada. Pero pagdating nyo dyan sa gitnang bahagi ay doon na medyo lubak-lubak. Hindi pa ganun kasementado dito kaya hindi pa siya masyadong nararating ng mga turista. Ayan, at isa rin sa kagandahan dito dahil papausbong pa lang yung turismo dito. Pero meron na dito mga resort na kagaya nito. Maghanap-hanap tayo ngayon ng pwede nating pag-overnightan. Pero syempre balak natin raw spot sana as much as possible. Medyo mahal yung tent pitching nila, sa 500 ang isang tao. So lilibre na daw yung hammock pero syempre tingin tayo ng ibang option natin dahil marami ng mga resorts dito. Or kung may mga local tayong makikita, pwede tayong makiusap na lang. Tapos sa kanila lang tayo magbayad. Dito kami magpapalipas ng gabi sa tulong ng isang pamilyang dumagat. Isa sila sa mga katutubong komunidad na matagal nang naninirahan sa bahaging ito ng Aurora. Dito na tayo ngayon sa spot. So dito na tayo nakahanap ng malapit sa raw spot. Kasi nung unang punta natin doon sa isang resort dito, medyo malalakas yung video at saka medyo marami na ring mga campers na nakaspot doon sa may beachfront. So buti na lang nakahanap tayo dito banda lang. Actually itong pwesto natin is hindi pa talaga siya totally open. So binigyan lang tayo ng discount at 150 pesos compared doon sa 500 pesos doon sa unahan. Malaki na yung natipid natin. So bukas papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung paligid natin. Medyo malakas na yung alon at April pa daw. Medyo kakalma yung alon dito. Kaya siguro try nating bumalik ng summer. Pero pag ganitong mga season, hindi pa advisable na lumusong or mag-dive dyan ba? So, ang ganito. Good morning mga behero mula dito sa may Dibot. At makikita nyo yung dagat dito. Mayroon siya rip current, no? So rip current, ibig sabihin parang nagsasalubong yung dalawang alon. At doon sa gitna, papaloob yung hila ng dagat. So kapag nandun ka sa rip current, maaari kang tangayin papunta doon sa gitna. So dapat pag ganyan iniiwasan yung mga rip current para sa safety ng mga turista. So meron namang babala. It's calling me like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. Ayan. So mga bero, dito tayo pumwesto sa ilalim ng mga buko or puno ng niyog. At itong mga to ay safe naman dahil walang mga bunga. So nandun pa yung mga buko na may bunga. Pero ito, isang underdeveloped na resort. Ayan. At pinayagan tayong pumwesto dito kagabi. Buti na lang at may mga lokal na mababait na kagaya ni Kuya Michael. Itong bangka na ganito, Kuya Michael, ilang buwan yan ginagawa? Ito pong akin, ewan ko kung ilang buwan na gagawin ko. Pero baka po alam buwan, walang isang buwan yan. Pag ganito pong ginagawa yung bangka nyo, saan po kayo kumukuha ng kwan? Kung po, nag-aantay muna habang matapos. Pag ganito pong dagsa yung turista, okay naman po. Okay po naman sir, kaso problema po namin pagka sobrang daming turista kasi marami kami sinasabit dito na nalululun. Current lang naman niya sir, pero pag ilang tapin na summer, wala na siyang current. Mga April, ganun po. Opo, April. Mga gusto mag-camp dito, nasa description yung coordinates ng lugar na to.
Hanapin nyo lang si Kuya Michael. Sobrang yaman talaga ng kagubatan nila dito. Maririnig mo yung mga huni ng mga ibon at mga insekto na nakatira dito sa kagubatan nila. Sa mga magpupunta pala dito, asahan nyo yung ganitong uri ng kalsada. Talagang malubak at may mga part na medyo masikip, kasya lang ang isang sasakyan, kaya magdoble ingat. Ang sedan medyo mahihirapan kapag maulan, pero kapag ganitong maaraw ay kayang-kaya yan mga biyahero. Piliin nyo lang yung dadaanan nyo. Hindi pa tayo nakakalayo mga biyahero mula doon sa pinag-campingan natin. Meron agad tayong nakitang liguan. So, sino mag-akala na dito sa ilalim ng tulay ay meron tayong makikita na ganito kagandang falls. Naging falls siya dahil doon sa tulay. At nagagaling yung tubig niya mula doon sa kabundukan. Malinis to mga biyahero. At meron nga tayong nabasa na bawal ang mangoriente at maglason. So ibig sabihin, isa to sa pinagkukunan nila ng pang-ulam sa pang-araw-araw. Marami tayong mga nakitang mga isda, maliliit na isda kanina nung lumangoy tayo. Explore pa natin tong mas upper part ng ilog at ito yung nakita natin mga biyahero. Ganda! Mga biyahero, dito lang sa gilid ng daan meron tayong nakitang isang talon. Ewan ko lang kung anong pangalan ng talon na to, pero napakaganda niya, napakataas pa. Ayan o, wala nga lang siyang liguan, pero yung tubig na dumadaloy andun pa sa pinakatuktok ng bundok na to. Meron ding kubo. Ganda. Ayan. Meron nga lang mga patay na kahoy dito, punong kahoy, at saka mga bato na bumagsak mula doon sa taas dahil siguro sa mga nagdaang bagyo, pero one of a kind. Dito lang sa gilid ng daan mismo. Pauwi na tayo from Dibut at dadaan tayo ng papunta ng Pantabangan. At ito ang sumalubong sa atin, napakaganda. Sa likod ng bawat magandang tanawin sa Aurora, may mga kwento ng mga taong matagal nang nagbabantay sa lupang ito. Ang turismo ay maaring maging tulay ng pagunlad, ngunit responsibilidad din natin itong pangalagaan. Sa mga lugar na hindi pa ganap na naaabot ng modernong mundo, nananatiling buhay ang kultura, kalikasan at kwento ng Aurora.